shoutout sa lahat mga represent ko, lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng mga kasama natin mula kahapon, lahat ng support ng Tunay Live at online. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Pili niya mauna, si Vitrom. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play ng bagong video. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright! Ngayon, Vitrom versus American, Vitrom! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapataig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Ano gusto nyo? Teknika na palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa ko walang binuong mga atake! Basta ako yung mga bagong dahilan kaya to flip na pinapanood ng mga babae! Tapos ikaw, pogi ka? Panggapapota! Eh since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah! Huwag kang umasta, kuya! Puta, wala kang aura! Pogi pero isa ka naging jowa! Kawawa! Kayong angas-angas mo, gat! Ito si Vitrom talaga, para lang bata ng inis, no? Parang bata ng aasar. Ito nakakabagot kasi nagpakasal na agad sa unang kantot! Kaya di kita maabot kasi champion sa unang beses na pagsalang! Gago! Pinakasalan mo! Unang beses mo na bimbang! Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes! Kapugian ko, sakto lang, pero ang daming excess! May mga breakup, mga kaumay, pero etes ko the bestest! Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses! Pero ito guys, alam niyo naman na patawa lang yan ni Vitrom eh. Pero kung ganyan personality niya, okay, kung ganyan, gusto niya madami. So, mas maangas yung madaming ex. Kumpara sa akin naman, wak yun, yung madaming ex. Mas wak yun. Kasi mali ka pumili ng babae. Kung sabihin natin, hindi, tinesting mo lang, madami ka lang tinesting. Ayun yun, weak ka sa babae. Ang weak mo dun. Okay. Bestes! May mga breakup, mga kaumay, pero etes ko the bestest! Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses! Pero ito, yung pagka atake doon ni Vitrom, bagay sa kanyang karakter and ang ganda ng delivery. Gusto mo mahusay ka? Malinaw. Ay mo kasi una lang yung beses! Nakakasar Gusto mo talaga. mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun! Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Parang ano do eh, no? Alam mo yun, nakipag-inuman ka sa tambayan, tas merong ganitong boka, merong ganitong tropa na ganito mananalita. Talagang debate talaga, pero ako hindi naman ako nagpag-debate sa mga... Kumbaga ito example, meron akong kasabayan or meron akong kasabayan sa inuman na ganito ugali, ganito mag-isip, tapos ganito topic. Hindi ko napapatulan, man. Hindi ko napapatulan. Sa rapper na isa lang ang body count! Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin? Puta 30 ka na, thirsty ka pa rin? Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang 13 inahin. Kung mag-upa, tipong never before said, di magkakayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala may asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sarili na to set up ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Ito din yung ang ganda ng facial expression ni Vitrom. Yung nakakasar talaga, sobrang nakakasar talaga. Tapos yung hand gesture niya, yung body movement niya, like
Ang angas ng pagkano niya. Plus points. Mas maangas to tignan sa live. Now to see myself become a villain. Sinama niya sarili na to set up ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin ng script sa Batman yon, huwag ka nang maraming say. Takin ng version cartoon, buti ba si GL Anime? Pero sige na nga, kupal ka na, kasi ang kapal ng fucking face, kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw nang kaka-copy-paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaming wak din ang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin, pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala yung TGS! Tapos di na DDS! At kakabi ko pa sa political party! Ikaw ay mga kinupal mo ano! Hindi naman nagmilitary! Tapos si Sherry, nilaban na kay Sherry, si Craig, di na may nasarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi proud ka na pala! At di ka kupalan yun! Realidad yun na gamit! Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic! Dinamay ko na anak niya! Nilagay ko sa panganib! Talagang tumira ng bata! Parang si Balakid! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Yo! Alam niyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala eh, si Looney mamamatay na kasi. Napaka-bad yung joke na yun. Bad joke. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion, ngayon feeling champion naman? EJ Power versus Beatroom? Yan ba yung dream match na pinipilit ng gusto? Pues para akong nanay at tatay mo, hindi kita gusto! Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh, ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Takina ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagaw. Cookie ng inang Ender yan, man. Sampal. Yung pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay final. Pareha sila ng level ng pang-aasar pero para sa akin mas effective itong kang AJ Power. Mas effective siya. Mas masakit siya pakinggan.
Oh, shit. Alis nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling ng mas umasaan ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan kang umabot ng finals para lang mag-matter. Takinang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganito na ba ang bobotingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, was expectasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapag-passion ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung estilo. Kaya huwag ka na magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Buki na ina, damay. Dinamay pa nga yung laban. Kayo na talaga gumagawa ng sarili niyong lapida. Sama na din si Apex eh, no? Mga kupal, kinupal. Nakikita ko talaga kay EG Power yung pagmamahal niya sa liga. Tama naman mga sinabi ni Akata! Joke lang kayo umaban tulad niya. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtupa kay Arik. I-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente, aktivistang nagmamataas, isang malalaking pangalan ka lang dumedepende. Tehins ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mo hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban yung GL kung saan dehins ka nag-champion. O isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Day 2 is the shit. Kaya paano tatagusto? Tinalo nga ito ni Manda, di umubra pagka malalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rai, ni K-Ram, ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? Damay lahat Hindi eh, no? malaban mo si EJ Power, sure ka na mag-GG. Balik sa ilalim ng meter yung pangalan mong nakakadiri. Ano pa, ubus na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng plate top, kupal lamang ang mananatili. Makakatikin ko ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyakin walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno ko sa ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang ninja na Romano. Buki ng ina. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Buki ng ina. Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarte yan palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At kung sinong unang maging mabait, matigiyo ng matatayo. Buki ng ina. Hindi nga ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Kamila, di ba, ang dami ng mga yung titi kong pakat! Betong the people chop! Lalaking para sa lahat! Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya? God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya din ang bang!
Pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan. Kung kanyang angel na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang pelikta. Oh! Ino to, billing. Puro reference ka lang, kaya mga bars corny. Mga pinanood na gory habang yung life comfy. Hanggang mag-flip top, makilala at maging waklodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman yung backstory. Oh! Gumaling ang buhay na nag-PTSD siya. Yeah! Billing talaga. Nag-PTSD kahit medic lang siya. O di ba, tara? E di lumibang ka na. Sa Pinas muna magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa! Okay. Wait lang. Yung round 1, AG Power ako dun. Pero sobrang haba din ng round ni AG Power. Pero sulit. AG Power ako dun. Nurse! Takin na daw, sundalo, per nurse lang naman. O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kayo na aso. Puta paksit naman. Hindi PTSD ang gago. Rabies na yan. Kesa lumapis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo. Sa pagkabata ng inalay, kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang nasaan na walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangina mo, huwag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tahanan. Sabi niya sa weirdo song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? Eh may pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sabi yaya ka grabe, di ka makampante at pa pamatake. Kaya di mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Oh! Di ang feeling. Tripnel pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pakawak sa kwelyo eh. Awa ako ba? What? Ay, salaw! Okay na man. Ano to? Ito yung mga malakas mang asar na nagkaisa like putang ina, sobrang solid na ito man. Mga villain. Mga villain sa hip-hop, sa flip top, yun. Tapos nagkagana doon, nagkakampi yung mga villain. Ang cute tignan man. Ang cute tignan. Tangina? Nahawakan na tangina! Ang tagal mo dinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Hey! Pugi lang ina! Lakas nun! Grabe yun. Lakas nun, man. Talo si G Power dun eh. Bakit? Nawala siya sa kanyang Nawala siya sa kanyang karakter. Nang-enjoy siya masyado sa bara ni Vitrom. Nakuha si G Power dun. Oh shit, sobrang ganda nun. O di ba, feeling? Pero biglang tinwit! Hinawakan talaga parang banal at init! Kung tingin mo kupal ka ulol, kung di ka legit! Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? No. Aasa na lang ka na matindere pa! Wala akong pake sa mga bansag sa atin sa eksena! Lumaban ako kasi 500 lang yung pang-noche puweda! Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo pera! Oh. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance.
Para lang sa mga tao kaya pinaganda performance. Pera lang apple ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy. Ito yung buhay mo pinapaligsaran. Bunga ka ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya, yan ang totoong digmaan! Galit talaga sa Vitrom sa Bisaya. No? Inis na inis siya sa Bisaya. Oh, wow. Kakaiba si Vitrom pagdating sa battle rap, no? Yung delivery niya, yung storytelling niya, yung paano siya bumuo ng round, paano siya mag-deliver. Sobrang creative. Like, madami siyang flow. Sobrang dami niyang flow. Oh, parang may chorus siya. Kung sa kanta pa, ang ganda ng hook niya. Yun, ganda ng chorus niya. Ganun si Vitrom. Kakaiba, man. Dito ko mas nakita ko yung kaibahan niya dito sa lahat ng mga MCs sa Flip Top. Sobrang kakaiba niya. Para sila ng style ni Shay. Eto si AG Power. Sino pa ba? Basta yun, Shay, sa nakita ko, at sa ngayon, sa maalala ko ngayon, AG Power, tsaka si Shay, same sila ng mga style. Meron kakaibang delivery, alam mo na, aggression, tas biglang lalambot, biglang lalamya, tas aggression, yung paano sabihin yung mga simpleng salita, paano sabihin yung mga simpleng salita na mabigat pakinggan, like, wow, yun. Kasi, ito mga pinagsasabi ni Vitrom, kung hindi ganito pagka-deliver, wala hindi ganun ka-effective eh. Wak tignan eh. Pero dahil si Vitrom yung nag-speed, dahil si Vitrom yung nag-deliver ng mensahe na to, sobrang lakas. Dito ko nakitaan ng parang special na MCC Vitrom dahil yung style niya hindi magaya and meron siyang sariling style talaga na masasabi mo na pag ganyan, Vitrom yan. Ganyan si Vitrom. Ganito yung style ni Vitrom. Okay. Nadagdagan, kumbaga na yung Flip Top, nadagdagan ng style ng MCs. Like, alam mo na, mas maganda yon para ang pangit tignan ng Flip Top pag halos lahat parehas ng style. Halos parehas ng delivery, alam mo na. Dito mas na-enhance ni Vitrom yung delivery niya talaga. Yung pinaka gusto niyang style talaga. Makengkoy, maseryoso, alam mo na, ang lakas mangasar, facial expression, like, oh, malinaw. No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya, yan ang totoong digmaan! Si Aklas din pala. Yun, si Aklas. Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantuta na magulang nila. Agoy, mahal kita. Oo, lobot na yung camera. Pusa yung agoy. Agoy. Wait lang, cut muna natin. Palitan natin ng battery yung camera. Kantuta na magulang nila. Agoy, mahal kita, babe. Yung mga magulang mo, puta ka na, babe. Oh my God, Daddy, I am your slave. Di talaga yun yung buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Tulad ng mga ganong linya. Isipin nyo si GL mag-spit ng ganong lines, di ba? O kahit sino, kahit si Looney. Kahit sino. Di ba? Hindi bagay. Hindi ganon ka-effective. Pero dahil si Vitrom yung nagdala,
Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas ng impact. Babe, yung mga magulang mo, puta ina, Red! Oh my God, Daddy, I'm your slave! Di talaga yun yung buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit-in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Pero nakikita ko sa mukha ni Vitrom, sa lahat ng battle niya, parang dito lang siya masaya, dito lang siya excited, dito lang siya yung iba yung level ng energy niya dito. Sa lahat na nakikita ko na battle niya, iba yung excitement niya dito, iba yung energy niya dito. Feeling ko idol niya talaga si AJ Power. Ina, may asawa daw na ano yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na ano yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Oh! In your face! Ano to eh? Koy, tuming ka saan? Magpapakabait na ako. Tawad na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya ano, pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Cancel. Ano ako, parcel? May napanood ako reels nito, nasa press con. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parang sa kalsada. Ang tanong ko, tang-ina, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Pa-80s ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Eh parang na rin kayo nagpe-penitensya tuwing yung mga pulis hinahaw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan. Ulul, kusa ka lang nilang pinaawalan kasi dagdag payamunin ka sa kulungan. Ang inang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko at pupuruhan kong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, saan ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tang-inasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag niyong pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jan kasi natatakot akong idamay ni Slackwine yung mga tropa kong nagpaamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Sino?
di mo natulungan nung humingi na sa klolo? Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nag-chill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina? Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deaths na sila? Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasi maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo ng bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Kala mo nangangasar. Upal dahil. First time lang ako naka-mute yung pinagsasabi. Kasi di naman talaga nag-censored yung flip top eh. Sinensored doon. Big T yarn. Big T yarn. Wow! Ganun sila mag-hangout. Napakatindi. Pag nagbanding sila KKB, kanya-kanyang Big T. Ano, tuloy ko pa? Gusto niyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin. Well, tawag dito, Big T Bars. Kayo naman ang aking BBT. Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan. At makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte, may napatalsik na upuan. Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mong na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumuronda. Nung sila na'y nangailangan, nasaan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapaamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe? Yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa, tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Ano itatanggi mo? Hindi na call out yung Balakid, no? Balik pa talaga sa battle rap si Balakid para i-explain lahat ng issue. Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung minor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Beatroom, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra niyo sa tukhang, ayan yung presidente niyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto niyo. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Kain ang mga to, pati pa ikiba, ginagatasan, para lang diyang pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong pandalaglag ni Saldico? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador nakalibing sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nag-chill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawasak, lahat ay walang kakampi yung kalaban.
Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, di ba, kang kaliwa at kanan. Pagkatao mo, iniyurak-yurakan, winalangyan ng sagad-sagaran, literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang papak-papakan. Ang ina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo. Grabe, sobrang haba ng round ni EG Power, man. Hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa o din baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Grabe ang haba ng round niya, man. Sa lahat ng round, ito ata pinakamahaba sa lahat-lahat, man. 6 minutes. Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At mayroong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun o. Sir, just bump my location. Saka wala kami napapasali ng pulube. Ano ka, ulaga? Wala napasama ng pulube. Anong tingin mo ito lala? Saka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto na ba ng kubalan? Gusto na ba ng kubalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi na babatel. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Tumalang sagaran, sugalang pangalan, walang iba-ibal. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang anilangan, ikaw lang karaibal. Pero papakita ko ngayon paano isa buhay ang patay ang final. Kasi ako, mawala man ng laban, kalagayan ay good. Ipitado ng mga organisado kong palangay sa mga hood. Parahan ko ay crude, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi diba sa flip-top, tapos umisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, hulihin mo ako, hindi ka mabatin. Pero wala talagang sinabi yung mga pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top 5 o at mga top na MCs, puta na sa top 5 wala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch, kaya hindi pa dali man ang apple ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tangalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, natitigan ko mga hanay, di kailangan ng rangko. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Mga rapper dito may hip-hop united, sa pakikibakay rooted. Inumaka yung stana ng Menjola, Malacanang inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na truest. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-isundalo ng US. Tangina mo, tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa-Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina ng pare! Tangina mo, EJ, ako na lang! Huwag ka share ka madre! At pumapatay raw sa Iraq, kahit di tunay ni Abang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugbat sila salang. Gago ang totoong mandirigba, sinusuka ang tigpaan. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalantakan, pero mayroong GL ng palo, malakas na laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng ano. Tingnan natin paano sila umakyat. Bakit ang bilis nilang nakakyat? Pero mayroong GL ng palo, malakas na laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng ano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip-Hop United! Ano kaya mo, seryoso ko?
Porque walang tawanan? Kaya kung seryoso ako sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong babanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nadala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa plita. Wala akong pakisalaban na to. Oh, grabe na ako iyo. Ano pa ako paalang tangina mo? Mag-arali ako dito! Yung piling kong imahe, babasakin na to dito! Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo! Pag sinabi ko US imperialist, sabihin niyo fucking terrorist! US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap pa lang kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sagot, dapat managot. Lahat ng sagot. That's on me, man. Putang ina mga to! Ina, pasang-pasa. Sino kayo? Putang ina nyo, ano? Putang ina, yung tablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lang sa baba. Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabatitan kita. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Kanya na ako kalupit, napalabas ko yung Vitrom na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na pang-gera. Game! Supot mo, tol. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan niya ng pera? Kung ang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napao sa halaga na tagpipiso, malamang pag inibita ko ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina! Tangina ang cheap mo! Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kaya Andrew E. at Francis A. pero sumunod sa yapak ni Black Line. Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang umandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Black na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas niyang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusok na para yan sa pamilya. O di ba? Handang magpakapapit. Just to earn a living, ulul parte ka din ng Matrix, kaya huwag kang magpabiktim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin cause he has lived long enough to see himself become alipin. Tuta ng NPA, pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag naatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging maabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika nun, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado.
Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre, tsaka Encanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para sa inyong tapang nyo at pagsisigaw nyo sa protesta. Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Tutal nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Huwag na huwag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayon mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pang sarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige ako natuta ni Trump, sundalo kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isugo nyo burat mo. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano? Laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan para sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Grabe, sobrang lakas ng laban na to, man. Sobrang lakas. Battle of the Year. Flat top, Vetro versus EJ Power. Mag-ayos mga beses, AG Power yun. sana na pareho. At pagkatapos nito, may special na mensahe rin, Sir Clock 9 para sa atin lahat. Pero ang bata orado, 3-2. Sobrang dikit, man. Wow, sobrang dikit. Magigay para EJ Power. Wow! Tignan natin judging. Pero ako, round 1 to 3, AG Power ako dun. I have to play the feeling, sana nag-gets yung matchup. Sana nag-gets yung context ng mga sinabi ko sa mga sinabi ni Vitro. Kami lang ang feeling. Wala na iba, wala na iba. Sobrang solid nun. Isa sa mga banoto kay Vitro, hindi ko na explain para naman natin
Binoto mo si Vitrom kasi nadamay si... Pareha naman dinamay yung 3GS din yun. Pero nadamay kasi yung rap battle niya eh. Pero walang personalan naman yung mga pinagsasabi eh. Pero ayun, pakinggan natin yung explanation ni M-Site. Siguro mas prepared ko yung estilo ni Vitrom kasi kahit pareho silang may pinaglalaban, yung kay Vitrom, direkta pa rin kay EJ. Kaya, yun, para sa akin na pinakot si Vitrom. Pero props pa rin kay EJ. Yo, gandang laban yan, ganda ng palitan. Para sa akin, kung kakupalan lang talaga, kumbaga yung mga dark humor, EJ talaga eh. Lamang si EJ ba? Pero yung mga ganitong battle kasi, kailangan mo rin i-factor in yung punto. Parang mas na ni Vic yung punto niya, mas kumbaga mas na defend, parang gano'n. Ayun, mas nakayon ako doon, pero mas mas nagamit yan sa battle, parang gano'n. Kasi yung kay EJ, medyo naging overkill na yung shock value eh. Pero yun, grabe yung performance silang dalawa. Pero sa akin, sobrang dikit, Vitro. Yo, Howlin, binoto ko si EJ. Although, hindi ako, against ako dun sa mga reference niya, dun sa mga ano niya. Kada bagay niya nasasaktan ako, but the way, yung pag-itatap up niya na yung round niya, doon nagkakasense yung mga banat niya. Plus, siguro yung efficiency din, yung nauna si Vitrom kasi nakakapalan niya yung, every time pero binigay ko 1-3, binigay ko kay EJ, yung 2 ni Vitrom. Binigay ko yun sa kanya. Pero yung 3 yung pinaka-closest, kala ko makukuha na ni Vitrom yun. Pero ayun nga, dahil wala si Grabe no, hindi nila napansin na mahaba yung round ni EJ Power. EJ, narebat niya yung sa tao, tas yung parang na-active Solid ng rebat ni EJ Power, yun. na shit siya in his own sense. So, mas madami siyang natalakay ng mga shit. So, binigay ko kay EJ yun. JBL ako. Ay, sa laban naman, sobrang ganda na laban, no? Hindi na siya basta battle rap yung mga mensahe nila. Sobrang, alam mo yun? Battle rap. So, pero yun, kung ibabasin ko siya per round, bibigay ko yung 1 at 3 kay EJ. Round 2 kay Vitrom yung pinamalakas na round. Pero kung overall naman, tingin ko basta ibabaw pa rin si EJ pagdating sa, alam mo yun, mas marami siyang mga pang-battle na tinira na mas tumama. Si Vitrom meron naman, pero basta yun yung para sa akin, napaiigupal niya na rumekta din talaga kay Vitrom. Mas marami siyang tumama doon every round. Pero yun nga, per round, 1 at 3 EJ, 2 Vitrom. Pero congrats sa inyong dalawang malakas niyo. EJ, sinabi mo ha. Congrats sa inyong dalawang malakas niyo. EJ, sinabi mo ha. Sinabi mo ha. Pinakamahina sa batch. What's up? Looney, binoto ko si EJ Power. Sobrang na-enjoy ko yung battle na yun. Pinakamalakas na Vitrom na nakita ko. Oo, yun. Pinakamalakas na Vitrom. Yeah. Pero, gaya yung sinabi ko, lagi may mga kalaban si EJ Power na like top form yung pinapakita pero nagagawa ni EJ Power na one-upan pa rin yung round. Gaya nung sa round 1, napaka-solid na round 1 ni Vitrom. Akala ko talaga sa kanya na yun until ipinakita ni EJ Power kung gaano niya ni-level upan yung performance and yung pagiging kupal, yung tema ng hindi nila sinasadya na maging tema ng opener ng laban. So round 1, binigay ko yun kay EJ Power ng dikit. Sobrang dikit ng round 1. Round 2, feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni Vitrom, round 2. Malakas din si EJ Power dito pero feeling ko yung paano niya kinlose yung round 2 hindi enough para talunin yung round 2 ni Vitrom. So binigay ko yung round 2 kay Vitrom. Round 3 naman, maganda yung laman na nilalaman ng gustong sabihin ng rounds ni Vitrom. Pero feeling ko nag-sacrifice siya ng konti doon para sa ipinaglalaban niya bilang aktivista. And medyo kapos na yung hinga niya doon. Hindi na kasi swabe yung performance and delivery niya sa round 1 at sa round 2. Malaking factor yun kung bakit mas pinaboran ko sa round 3 si EJ Power. Kung saan doon siya naging natural, pinaka-cool, pinaka-confident. And naibalik niya lahat ng mga pinupunto ni
Vitrum all his career about sa pagiging aktivista. Nagamit niya yun pabalik. Kumbaga, parang judo, nagamit yung weight ni sa sarili niya para maibato niya si Vitrum. So, EJ Power, binigay ko sa kanya round 3. So, round 1 at round 3, EJ Power. Pero, saludo sa dalawang to, sobrang na-enjoy ko yung battle na to. Vitrum, napakalakas din. Congrats sa inyong dalawa. Solid yun, man. Ayun parang nakita ko yung gusto kong mangyari. Manalo matalo, talagang sumagasa. Yun yung nangyari. Talagang kung maabot nyo. Tapos, yung material ko din, nakakatawa na na-appreciate ng mga tao talaga na alam mo yun, sa ganung level talagang palitan yung aura battle, yun yung nangyari. Ganun yung dating. Sa kupalan gusto mo mahusay ka, puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka, tangina sama nun. Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Yun, I'm back. Grabing digdigan yun. Expect ko na ganun kalakas si Vitrum sa stage. Pero sinubukan ko lahat para tapatan yung enerhiya niya. And sobrang saya ko na ganun yung reception namin ng tao. Sana na-meet namin yung expectation para sa laban na yun. And feel ko naman ako personally na meet ko yung gusto kong kahinatnan ng laban namin. Paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng plate top ko pa lamang ang mananatili. Ayun, gumagawa ko na ipil ko na po si album, lalabas ko next year. Sobrang maganda nung nagiging progress. Okay.